Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pila pa lang pauwi ng mga probinsya, tila kalbaryo na po ang sinusuong ng mga pasahero ngayong Miyerkules Santo. Sa Araneta Center Bus Station nga nasa 7,000 tao na kada araw ang bumibiyahe. Kaya kasabay ng pagdami ng mga pasahero ang mahigpit na inspeksyon sa kanilang mga bagahe. Mula sa Araneta Center Bus Terminal, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, patuloy po ang pagdating na ating mga kababayan dito sa Araneta Bus Station. At gaya po ng inyong makikita sa akin likuran, ay ayon na rin po sa pamunuan. Mas marami po ang tao ngayon kumpara kahapon. Dahil nga po, huling araw na po ng pagtatrabaho at simula na po ng mahabang bakasyon. Mahigpit ang isinasagawang inspeksyon sa terminal para masigurong walang kontrabandong makakalusot. We elevated or we raised our alert status from heightened alert to full alert dito sa Metro Manila. Hindi tayo titigil sa ating campaign against illegal drugs. So tuloy-tuloy yan, even during Semana Santa and weekends. Nasa 7,000 tao pa rin kada araw ang bumabiyahe mula dito sa Araneta Bus Station. Kaya naman hindi biro ang pag-inspeksyon ng samot-sari mga bitbit na mga pasaherong sabik na makasama ang kanilang mga mahal sa buhay ngayong Semana Santa. Gaya ni Julita Gomez, na babiyahe papuntang Samar kasama ang 14 na kamag-anak. Pasalubong nila Aling Julita sa kanyang mga kamag-anak, bigas na inani raw sa mismong bukid nila sa Teresa Rizal. Yun po ang pagkakataon kasi may mga pasok po yung iba. Nagtatrabaho. Kaya naitataon sa Holy Week. Si Juden Rosas, isang construction worker, 2 balde ng biskwit ang dala pa uwi ng Masbate. Biskuit lang po kasi yung mga gusto mga probinsya, biskuit yung pinapasalubong galing Maynila. Pamigay po sa kanila para saya din po sila. Si Julieta Benitez naman, pauwi ng Camarines Sur, dalang isang flat screen TV para sa pamilyang bihira lang niyang madalaw. Masaya naman sila pag nakakapanood ng lahat nakikita nila. Ang isang ito naman, manok ang bitbit para sa kaanak sa Masbate. Kaso chance passenger na siya. Kung hindi naman po kami makabili, uwi kami sa amin ulit. Bukod sa mga babiyahe ngayong araw, marami-rami rin sa ating mga kababayan ang pumila para magreserba ng tiket para sa buwan ng Mayo. May piyesta kasi sa amin pagka Mayo, 14-15. Para po makaboto kasi doon po ako botahan din sa Samar. Ang practicality of expending of yung transport ninyo, lalo kung uwi kayo ng buong pamilya. So either they decided for the Holy Week or sa Mayo. Atom, sa mga oras na ito ay may mangilan-ngilan pa rin tayo nakausap na sinabi nila na sila ay chance passenger. Pero nung kinausap naman natin yung ticketing station sa loob ay sinasabi nila may sapat naman na bus para sa mga gustong bumiyahe sa araw na ito. Naging mahigpit pa rin po ang pagbabantay dito. Merong 30 pulis at merong 15 security guards na nagpapanatili ng katiwasayan dito sa Araneta Bus Station. Atom? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Punuan na po ang maraming bus na biyaheng probinsya. Kaya yung mga nagbabakasakaling makasakay sa bus, pahirapan ng makatsyempo. At mula po sa Balintawak, sa Quezon City, nakatutok live si Emil Sumano. Emil. Vicky, humihingi ng saklolo sa mga kinaukulan ng ating mga kababayan magpadala pa ng mga karagdagang bus para may pagsakyan sa mga bibiyaheng paprobinsya ngayong Miyerkules Santo. Nagsimulang kumapal ang bilang ng mga kababayan nating nagbabaka sakaling makasakay ng bus patungong probinsya kaninang tanghali. Kapos na raw sila sa oras at malayo ang kanilang inuuwian at pinapasukan sa mga bus terminal. Kaya hindi na sila nakabili ng tiket. Saan biyahe mo? Pangasinan. Wala ho kayong tiket? Wala po. Paano? Baka sakali ho kayo rito? Opo. Sabi, standing, okay lang? Okay lang po. Wala hong tiket. Magbabaka sakali kayo? Opo. Ha? Opo. Kada may bus na paparating, didikit sila sa pintuan sa pag-asang sila'y pagbubuksan at pasasakayin kahit all seats taken na. Miss, okay lang kahit nakatayo? Ay, opo. Okay lang, wala problema? Okay lang po. Wala na po, punuan na po. Punuan na? Opo. Pwede pa rin kayong dumampot, hindi na? Wala pa nang driveran, pwede pa nang bata.
Si Mang Ben patungong Pangasinan, may 3 oras nang nakatayo sa Balintawak. Yan, meron doon kaya ito, makasakay kayo? Hindi ko alam kung ano eh. Ayaw na. Ayaw standing eh. Kaya't pagdating ng bus na doon ang punta, kahit pa punuan na, pinatos na niya. Mang Ben, okay lang kahit nakatayo? Tsagayin mo na yan? Punuan na po kasi talaga sa terminal, kaya pagdating po dito, standingan na po talaga. Patarlak naman ang mag-iinang ito na nasa 3 oras na rin daw nauusukan at naiinitan habang nasa EDSA. Saan nung papunta ang mag-iina? Santa Ignacia po. Ano kayo? Santa Ignacia, Tarlac. Ano kayo? Magbubus o ano ho? Magbabas po. Kamusta ho? Ilang oras na kayo nakatayo rito? Mga 2 hours na. 2 hours na po. Eh, yung bata ho, paano? Nag-aantay pa rin po ng sasakyan. Pati mga barker o yung mga nagtatawag ng mga pasahero, suko na. Maraming araw pasahero, ang problema naman, walang masakyan. Kung may mapapadala para makauwi yung tao sa pupuntahan, kung ano magagawa nila, o kaya yung mga MMDA na bus na bakante nila, padala para sa tao. Eh, yung pinagbabarkeran nyo, wala akong biyahe ngayon yan? Wala akong masakyan tao, andun sila nakatambak eh. Hindi lang provincial buses, pati city buses. Parang sardinas na rin ang mga pasahero. Puno. Wala nang malagyan nga eh. Anong oras po nagsimula yung ganyan? Tanghali. May MMDA at pulis na nakadeploy sa kaba ng EDSA para umalalay sa pagsasaayos ng daloy ng mga sasakyan. Pero inaasahan na hanggang bukas na madaling araw, ganito ang sitwasyon dito sa EDSA Balintawak area. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil. Dahil sa inaasahang pagdami ng mga dadaan sa NLEX, nagdagdag na ng mga teller sa mga toll gate papasok ng expressway. Kumustahin natin ang sitwasyon sa NLEX at nakatutok doon live si Jam Sisante Caico. Jam. Ivan, sa may EDSA Balintawak pa lang, medyo bumabagal na ang daloy ng trapiko papasok ng NLEX dahil ngayong gabi inaasahang dumami ang mga papunta ng probinsya para sa Semana Santa. Sa karaniwang araw, nasa 260,000 na sasakyan ang dumadaan sa NLEX. Pero bukas, Huwebes Santo at maraming papunta sa mga probinsya sa norte, inaasahang madaragdagan ang bilang na ito ng 10%. Ayon sa pamunuan ng NLEX, bukas naman ang lahat ng lanes at meron silang ambulant tellers para mapabilis ang pasok ng mga sasakyan. Itinigil na rin lahat ng public works sa kahabaan ng NLEX para tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko. Naglagay rin ng NLEX sa mga booth sa mga gas station na maaaring magbigay ng first aid, basic mechanic services, libreng tubig, tawag at internet. Sa lahat ng toll roads sa bansa, sa NLEX ang may pinakamaraming bilang ng road accidents mula 2016 hanggang 2018. Payo ng mga otoridad sa mga babiyahe ngayong Semana Santa, meron nga tayong guidelines sa kanilang pag-check ng sasakyan, yung blow bag na sinasabi natin, yung pag-check ng battery, light, oil, water, yung brake, yung air ng gulong, at saka yung gas. May nawawalan pa kasi paminsan-minsan. At mainam din siguro na yung magdadrive, may sapat na pahinga. marami naman daw patrol team sa NLEX na handang tumugon sa mga aberya. Pero maaari rin tumawag sa numerong 0235,000 kung kailangan nyo ng tulong. Ivan, sa ngayon medyo may pila na rin doon sa may Balintawak Toll Plaza. Mga 8 to 10 vehicles kada lane, pero bukas naman daw lahat ng 24 lanes dito sa Balintawak. Kung sa Mindanao Avenue naman kayo dadaan, asahang medyo mabagal na rin yung daloy ng trapiko papunta doon dahil medyo masikip yung kalsada. Kung galing kayo ng Kamanava o Manila Port area, pwede namang dumaan doon sa bagong bukas na Harbor Link, pero medyo nagkaka-build up doon dahil 6 lang yung lane doon sa may Karuhatan Toll Plaza. At yan muna ang latest mula dito sa NLEX, Ivan. Maraming salamat, Jam Sisante Caico. Ginawa ng hotel ng ilang turista ang Burnham Park sa Baguio dahil wala nang matuluyan ngayong Semana Santa. Hindi man daw bawal, sabi ng lokal na pamahalaan, hindi yan ligtas. Mula sa Baguio, nakatutok live si Katrina Son. Katrina. Atong punuan na nga ang mga hotels at mga transient houses dito sa lungsod ng Baguio. Kaya naman ang ilang mga turista pinili na lamang na magpahinga sa kani-kanilang mga sasakyan. Hindi sa hotel kundi sa Burnham Park ang bagsak ng pamilya ni Flordeliza Gonzalez sa kanilang pagdalaw sa Baguio City. Galing pang Iligan City sina Flordeliza at wala na raw mabook na murang hotel. Kaya pinili na lang na sa parke manatili.
Nagrenta lang kami ng van at saka dito lang kami nagmamahinga kasi dahil maano man din dito, malamig. Ang ibang turista sa sasakyan na natutulog. Peak season kasi kaya mas mahirap maghanap ng matutuluyan at mas mataas sa karaniwan ng singil ngayon ng mga hotel at mga transient houses. Dagdag gastos lang at saka mahirap maghanap ng mga hotel ngayon. Uwian lang, balikan lang ano namin. Kaya naman paalala ng mga otoridad na mas mainam daw na bago magpunta rito ay siguraduhin na may matutuluyan na. Naglalaro ang kanilang occupancy from 92 to 100%. Even transient housing, maganda rin ang kanilang negosyo ngayong Holy Week. I would rather na mag-book na sila bago sila umakyat dahil mahirap po na mag-walk-in at umasa na lang kung may bakanteng kwartong maaabutan. Hindi naman daw pinagbabawalan ng mga otoridad ang pag-overnight sa mga sasakyang nakaparada sa parke. Ngunit it's something that we do not really encourage too much, no? Because we cannot assure the safety. Gayunpaman, todo na raw ang pagbabantay ng mga otoridad dito sa lugar. Zero crime rate daw ang pinupuntiryan nila. The police is doing its job and I think we intend to sustain that hindi tataas or isisiro natin yung criminality sana. Bukod dito, problema rin ang traffic. Inaasahan daw na magsisimulang sumikip ang daloy ng trapiko ngayong gabi. We assume that it's more, double or even triple po yung number ng bumisita dito. Ang nasa mga assistance centers po natin sa mga fix, we already have 238. Yung pong the rest ng ano natin, another 200 are those that are manning yung traffic. Atom, hanggang sa ngayon nga ay maluwag pa rin ang daloy ng trapiko dito sa lungsod. Nagkakaroon lamang ng kaunting pagbigat doon sa mga daanan patungo sa mga pasyalan. Atom? Maraming salamat, Katrina Son. Samantala, 2 puganteng Amerikano ang nahuli sa magkahiwalay na operasyon sa Pampanga. At nakatutok si John Consulta. Paglabas ng dayuwang target sa kanyang bahay sa Angeles, Pampanga. Agad pinalibutan at pinusasa ng BI Fugitive Search Unit kasama ang US Marshals ang American fugitive na si Antonio Marcionel Wilson. Wanted si Wilson dahil sa kasong murder, direct assault, illegal possession of firearms at pagbebenta ng marijuana at crack cocaine sa Amerika. Dobling ingat ang ginawa paghahanda ng mga ahente sa pag-aresto dahil sa pagiging biyasa ng pugante sa armas. Our counterparts from the U.S. Embassy in Manila and at the same time our counterparts from the U.S. Secret Marshals Service considered Mr. Wilson as one of the most wanted fugitives in the U.S. Mr. Wilson is a hardened and incorrigible criminal considering the number of cases that he has committed in the U.S. Sinubukan namin kunan ng payag ang dayuhang pugante pero naging tikom ito matapos mahuli. Sa hiwalay na operasyon sa Subic, arestado ng mga operatiba ng BIFSU ang Amerikanong si Carmen Daniel Persicino na wanted sa Alaska dahil sa mga kasong kidnapping at pangagasa sa kanyang mga dinukot na kabataan. The two cases have been our priority cases and they are considered as high-value targets by the U.S. government. The Board of Commissioners have already heard their case and in due time the summary deportation order will be issued considering that they are also undocumented aliens. Sa oras na papadeport ang 2 puganteng Amerikano, agad daw ilalagay ng Bureau of Immigration sa ating blacklist ang 2 dayuhan para hindi na muli makabalik sa ating bansa. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Hindi gaya noong mga nakaraang taon, mas tahimik na ang Semana Santa ngayon sa Boracay. Dahil bawal na ang party sa dalampasigan, mas nakapagninilay-nilay daw ang mga turista. Nakatutok doon live si Dano Tingpungko. Dano. Aton, sa gitna ng mga paghahanda para sa mga aktibidad dito sa Boracay simula Biyernes Santo hanggang Sabado de Gloria, ayon sa parokya ng Boracay ay tila raw mas napalapit ang maraming turista sa pagninilay-nilay at panalangin ngayong bawal na mga party sa beach at malakas na pagpapatugtog. Anak, dito ka na pala.
Abala sa ensayo ang mga batang ito para sa dulang itatanghal nila sa taunang Via Crucis o Way of the Cross na gagawin sa mismong White Beach sa Biyernes Santo. Espesyal daw para sa maraming taga rito ang unang Semana Santa mula nang buksan muli ang isla sa publiko. Ayon sa Parish of the Most Holy Rosary, naging daan daw ang maraming pagbabawal sa isla. Tulad na lang ng pagpaparty sa beachfront, fire dancers at malalakas na patugtog para mapalapit ang marami sa pagninilay-nilay. Maganda din po na tingnan yung isla, hindi para magbakasyon, kundi para magkaroon po ng magandang refleksyon. Yung matingnan din ang sarili. Doon po sa katahimikan na I believe marami po nangangailangan ng katahimikan. Kasi parang sobra ng ingay yung nangyayari sa bansa. Araw-araw ang misa sa pansamantalang kapilya ng parokya habang itinatayo pa ang mas malaking simbahan. Sa kabilang dulo ng Station 1, may ilan ding nagtungo sa sikat na groto para magdasal with matching selfie pagkatapos. Nagikot naman sa Boracay si DENR Secretary Roy Simato para kumustahin ang demolisyon sa isang bahagi ng lupang sakop ng Bolabog Beach na gagawa ng bagong kalsada. Nakatakda na rin daw ideklarang swimming beach muli ang Bolabog Beach sa mga susunod na buwan pag natapos na ang mga proyekto sa lugar. I-highlight na rin natin itong beach na ito, Bolabog Beach, because this used to be the cesspool. Itim na itim ang tubig ito dati. So that you can see now, it's clean. Isang taon matapos simula ng rehabilitasyon ng Boracay, makukumpleto na raw ang pagsasaayos sa sewage ng isla. 80 to 85% naman sa drainage at 70% complete naman sa infrastruktura. On schedule naman daw ang mga proyekto sa Boracay. All in the White Beach, wala na. I think they learned the lesson well because suspended and their establishments are closed. Atom sa ngayon ay abalang-abala itong walkway dito sa beachfront ng White Beach, partikular itong ating kinatatayuan sa Station 2. At dahil inaasahan ng mga otoridad na lalo pang darami yung mga turista hanggang Sabado de Gloria, nakabantay ang Philippine National Police, ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy sa loob at labas at perimeter ng buong isla. Atom? Maraming salamat, Dano Tingkungko. Taon-taon ng tradisyon ng ilang deboto ang pagpapapako sa krus at iba pang paraan ng pagpepenitensya tuwing mahal na araw. Pero babala po ng DOH, delikado ang mga yan at pwedeng magdulot ng impeksyon sa katawan. At nakatutok si June Veneracion. Sa ika-33 pagkakataon, muling magpapapako sa krus si Ruben Inahe sa barangay San Pedro Cutud, San Fernando, Pampanga. Handa na ang kanyang mga gagamitin, kabilang ang mga pako na ibinabad sa alkohol. Tradisyonal namin pamilya, yung tatay ko nagpapadugol, dalawa kong kapatid nagpapadugol. Dahil nag-retiro na sila, siguro gumawa na pala ng Panginoon. Maiisip sa akin, gawin ko yung ginagawa nila magpapatuloy ko. Ngayong taon, 7 na ang nagkumpirmang magpapapako. Isa sa kanila, babae. Noong una meron na po, kaso matagal na bago meron na naman ngayon. Siguro nasa 10 na po. Bukod sa pagpapapako sa krus sa Cutud, may ilang debotong nagpepenitensya sa pamamagitan ng paghahampas dugo. Isa na riyan si Efraim Esteban na taga Malolos, Bulacan. Kahit may karamdamang iniinda, tuloy raw ang kanyang panata sa Biyernes Santo. Paglalakad habang may pasang krus naman ang penitensya ng ilan gaya ng mga taga Iriga, Camarines Sur. Pinangunahan niya ng ilang bumbero na gusto raw makibahagi sa hirap na dinanas ni Jesus ngayong Semana Santa. Pero ang Department of Health may panawagan sa mga deboto, lalo na yung mga magpapapako. Pag may mga puncture wound tayo, nakakatakot ang tetanus. No? At ang tetano, talagang 100% nakakamatay yan kung nagkaroon tayo ng sakit na yan. Pero pwera pa doon, may mga bacterial infections na maaaring pumasok sa balat natin, sa mga sugat, at saka sa dugo natin, no, na maaaring maging cause ng napakarami pang ibang problema. Kung talagang hindi mapigilan, dapat daw linisin mabuti ang sugat para di magka-impeksyon. At kung kinakailangay, kumonsulta sa doktor. Ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines naman, sinabing hindi nila ini-endorso ang magpapapako sa krus o madugong pagpepenitensya. Kung gusto raw mapatawad sa kasalanan, mangumpisal at magdasal. May mga tao na gusto magpapako sa krus at gustong magsaktan ng kanilang sarili dahil iniisip nila na ito ay magpapabawas ang kanilang kasalanan, magpapatawad ng kanilang kasalanan. Hindi tama yung ganong pananaw. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Marami na ring turista sa Puerto Galera, kaya ang mga otoridad patuloy ang paalala sa mga patakaran sa kalinisan sa beach at kaligtasan ng mga dumarayo. Nakatutok doon live si Von Aquino. Von.
Atom, buhay na buhay nga ang White Beach, Puerto Galera ngayong Miyerkules Santo dahil sa pagdagsa ng mga bakasyonista. Maaga pa lang sinulit na ng mga turista ang paglangoy sa beach ng Puerto Galera, pati na ang pagsubok sa iba't ibang water activities. Tulad na lamang ng grupo na ito na sinubukan ng towable na kung tawagin ay hurricane. Curiosity rin. Kasi first time rin namin sumakay dyan sa hurricane na ano. So it was an amazing experience for us. Nakakatakot pero masaya naman. Nagpasaya naman ang mga turista ang mascot ng tourist police na namigay ng flyers na may mga safety tips at emergency contact numbers. Lahat po ng mga security measures, lahat po ng paalala, binibigay po namin sa kanila. Maaga rin nagpulot ng basura sa buhanginan ang mga volunteer. May makina rin silang ginagamit para mahiwalay ang buhangin sa basura. Meron din po kaming schedule na maglilinis kagaya po ng mga asosasyon ng mga masahista, asosasyon po ng boatman, asosasyon po ng mga mga vendors. Dito sa White Beach, ipinagbabawal ang sobrang lakas na tugtog sa mga establisimyento. Bawal din ang pag-inom ng alak at paninigarilyo, pagdala ng pagkain sa baybayin hanggang tabing dagat maliban sa itinakda ng barangay at LGU. Bawal din ang pagkuha ng buhangin sa dalampasigan o anumang marine resources. Bawal namang magtapon ng petrolyo sa buhangin ang mga fire dancers. Sa tala ng Municipal Tourism Office, umabot na sa 9,200 ang tourist arrival mula Palm Sunday hanggang alas 10 ng umaga ngayong araw. So we'll be expecting this afternoon tonight, arrival of tourists. Ilang kwarto na lang ang bakante bago ma-fully booked ang karamihan sa mga resort. Ang ilan, overnight accommodation na lang ang available. Ato, mamaasa naman ang mga otoridad na susunod sa patakaran yung mga bakasyonista para mapanatilusan ngayong Semana Santa. Atom? Maraming salamat, Von Aquino. Kita po sa ilang bagong satellite photo na kuha sa West Philippine Sea ang ilang barko ng Chinese militia na nakaangkla malapit sa dalawang isla na sakop ng Pilipinas. Tinitignan na raw ito ng gobyerno pero ang sabi nila, pagkain lang daw ang sadya roon ng mga Chino. Nakatutok si Joseph Morong. Sa mga litrato ng Asia Maritime Transparency Initiative, isang think tank na nagmomonitor ng South China Sea, makikita ang mga aktibidad ng mga tila Chinese Maritime Militia Force daw sa Luasia Island o Kota Island at Luasia Cay o Panata Island na parehong kasama sa Kalayaan Island Group ng Palawan at sakop ng Territorial Sea ng Pilipinas. Sabi ng AMTI, nakaangkla lamang ang mga barko pero walang mga fishing gear. Nagsimula pa raw noong Marso ang paglapit ng mga Chinese militia sa Kota at Panata. Sa isa pang litrato, makikita magkalapit na ang barko ng China at ng Philippine Navy boat sa Panata Island. Nakakabahala raw na may mga ganyan sa ating teritoryo dahil ganito rin daw ang ginawa ng China sa Vietnam bago nila makuha ang kontrol ng ilang lugar na hawak ng Vietnam. Ang dalawang Chinese vessels sa may 20 metro ang haba, may kasamang tig-3 bangka na kaparehas ng mga bangkang nangunguha ng taklobo o giant clams sa South China Sea. Aside from fishing, madali nilang magagamit yon para nga matulungan, ma-reinforce yung mga pangangailangan naman ng Chinese military in terms of like surveillance, yan, for example. Surveillance. Oo. Ibig sabihin, nauutusan to. Nauutusan yan. Matatandang kinumpirma ng gobyerno na may mga barko at bangkaan China na nakapalibot na rin sa Pag-asa Island, ang pinakamalaking isla sa Kalayaan Group of Islands. Ang tanong ngayon, ano nga ba ang dapat gawin ng Pilipinas sa mga Chinese militia na nasa ating teritoryo? Sa kanyang tweet, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., ayaw daw niyang makilala sa kasaysayan bilang tagapagtanggol ng tulya. Tinitingnan na raw ng gobyerno ang mga reklamo pero pagkain lamang daw ito at wala nang gigera dahil lamang sa tulya. Pero dahil pagkain natin ito, dapat daw magbayad ang mga Chinese tulad ng pagbili sa palengke. Sabi pa ng ating Foreign Affairs Secretary, pwede daw makipagnegosasyon ng Pilipinas para sa mga patakaran sa pangingisda dahil kinikilala ng Arbitral Tribunal decision sa The Hague na bukas ang lugar sa mga mangingisda. Pero di raw kasama dito ang milisya. Ang China iginigiit na walang mali sa paglayag ng mga bangka nila sa South China Sea kahit pa sa Kalayaan Island Group dahil pag-aari daw nila ito base sa 9-dash line. Ibinasura ng Arbitral Tribunal ang claim na ito pero hindi kinikilala ng China ang desisyong ito. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Enjoy sa
kani-kanilang bakasyon ang ilang Kapuso ladies ngayong Holy Week break nila. Gaya ni Andrea Torres na sexy and fierce in Maldives. Makichika kay Aubrey Carampel. Sa malaparaisong Maldives, nagbabakasyon ngayon ang Kapuso hot babe na si Andrea Torres. Ipinakita ni Andrea ang kanyang summer-ready body. Litaw ang kanyang tan at curves sa kanyang paghiga sa buhangin. Much needed break daw ito ni Andrea bago sumabak sa taping ng upcoming Kapuso teleserye na The Better Woman. Katambal ang bagong kapusong si Derek Ramsey. Nasa Palawan naman ang co-star ni na Derek at Andrea sa The Better Woman na si Ina Fileo na hindi rin nagpahuli sa kanyang swimsuit photos. Si Mikey Quintos nasa Siargao naman kasama ang pamilya. Sumakay pa si Mikey ng motor. Kaya lang, napaso siya. Kaya to the rescue ang dahon ng aloe vera. Di naman ito nakasagabal para i-enjoy ni Mikey ang ganda ng isla at ang masasarap na pagkain. After ng kanyang beach break, biyaheng South Korea naman si Mikey para sa shooting ng kanyang upcoming movie na Game. Sa Zambales, effortless namang nag-post si Ara San Agustin sa gitna ng coconut trees. Nagpunta rin sa Boracay si Carol ng may special tatay na very chill lang habang nasa duyan. At effortlessly sexy sa kanyang blush two-piece swimwear. Nagbakasyon din sa Boracay si Kim Rodriguez na island girl ang peg sa kanyang braided hairdo. Sinubukan din niyang magkayak at mag-pool bar. Hindi rin nagpahuli sa pag-aura ang Love You 2 star na si Kiray Celis. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings. Bugbog sarado ang isang lalaki nang dahil daw sa maling akala. Napagkamalan daw siyang hold-upper ng dalawang lalaking nakainom daw. Nakatutok si June Veneracion. Kausap ni Rosander Horta sa cellphone ng kaibigan nang makapanagpo ang isang lalaking naka-shorts sa kanto ng 8th Avenue at Rizal Avenue sa Caloocan, maghahating gabi-kagabi. Sabi ni Horta, nang tignan siya ng lalaking naka-shorts, kinutuban siya. Sabi ko po sa kanya, pre, bilisan mo, pre, tumawid ka na, mukhang hold upin ako. Nasa malapit lang ang kausap na kaibigan, kaya agad nakarating. Doon na sumiklab ang gulo. Umulan ng suntok at sipa. May napadaang nakamotorsiklo, bumaba at nakigulpi na rin sa lalaki. Nasa 4 na minutong kinuyog ang lalaki. Pagkatapos, umalis ang magkaibigang ng gulpi. Pero bago pa man makalayo, dinampot na sila ng mga barangay tanod. May naon naman po kami na dinampot namin sila. Pero sila po yung nagmamataas na nakainom po kasi. Aminado ang dalawang suspect na nakainom sila. Nagkamali lang daw sila ng akala at pinagsisisihan ang nagawa. Hindi ko po alam sir na gano'n sir eh. Ayaw naman po maulong sir kasi binubuhay din po ang pamilya sir eh. Kala ko po kasi yun ang hold up talaga. Kaya nga po, humingi po ako ng pasensya din sa complainant sir sa nagawa namin sir eh. Kitang-kita sa mukha ng biktima ang epekto ng panggugulping inabot. Lumalabas, napagkamalan lang siyang hold-upper. Aminado siyang nakainom rin, pero hindi raw siya masamang tao. Hindi ko naman po basta ma-areglo ng gano'n. Para naman humagtanda kahit paano. Dito, pasok na lang din mo sa loob. Tuloy na lang po. Sinampahan na ng reklamong slight physical injury sa piskalya ang dalawang suspect. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Ngayong Semana Santa, dumayo pa sa Italy ang ilang Pinoy para magnilay-nilay at bisitahin ang mahalagang relic na may kaugnayan sa buhay ni Jesucristo at ng ilang santo. At live mula sa Italy, nakatutok si Susan Enriquez. Susan? Ivan, wala na nga sigurong mas magiging mas makabuluhan pa kung ikaw ay isang Katoliko sa pagdiriwa, paggunita ng Semana Santa, kundi ang makita mo yung mga relic na may kaugnayan sa buhay ni Panginoong Jesucristo at makita rin ang di nabubulok na katawan ni Padre Pio. Narito po ang aking report. Sa dating palasyong ito ni Emperor Constantine, na ngayon kilala bilang Basilica di Santa Croce in Jerusalem, nakatago ang pinakamahalagang relic na may kaugnayan kay Jesucristo. Ang relic of the True Cross, ilang piraso ng kahoy mula sa krus na pinasan at pinagpakuan kay Jesus, at ang isang piraso ng pako na ginamit sa kanya. Maging ang bahagi ng Titulus Crucis o Inri na inilagay sa ulunan ni Jesus, at 2 piraso ng tinik mula sa koronang ipinutong sa kanya. Mga maliliit na bato mula sa Cave of the Nativity, Column of Flagellation at Holy Sepulchre ay meron din.
maging ang bahagi ng krus na pinasa ni Dimas at ang hintuturong daliri ni Tomas na ipinasok niya sa butas ng kamay ni Jesus. Narito rin sa Basilica de Santa Croce at maaari itong bisitahin ng mga mananampalataya kahit hindi Semana Santa. Ang isa pang sikat na relic dito sa Italy, lalo na sa mga Pinoy, binisita ko rin. Ang incorrupt o di nabubulok na katawan ni St. Padre Pio dito sa San Giovanni Rotondo. Nakalagak sa isang napakagandang simbahan ang di nabubulok na katawan ni St. Padre Pio. Yung chapel na ito mismo kung saan nga nakalagak itong labi nitong si Padre Pio. Napakagaan sa pakiramdam. Karamihan sa mga bumibisita rito nananalangin ng kagalingan o mabuting kalusugan. Yung sakit niya daw, parang gumaling nung siya dito. Masaya kasi mahabang biyahe din ito. Then nakarating tayo sa lugar ni San Pio. Hindi ko rin siyempre pinalampas ang pagkakataon na makita ng malapitan ang labi ni St. Padre Pio. Ito po ang kapuso unang pagkakataon po ninyo makikita sa telebisyon. Alam ko marami po tayong mga deboto dyan sa Pilipinas kay Padre Pio. So ito po yung pagkakataon makita po ninyo yung buong katawan niya dahil sa Pilipinas yung mga nandiyan po yung relic ng kanyang katawan. Pero dito po, ito po yung kabuuan ng kanyang katawan. Alam mo, Ivan, yung makita mo yung mga ganitong mga relic, kaya naman itong katawan nitong si Padre Pio, ay talagang lalong magpapalakas sa iyong pananampalataya kung ikaw ay isang asaradong Katoliko at nandito nga sa mga pagkakataon na ginugunita natin ang Semana Santa. Ivan? Maraming salamat, Susan Enriquez. Tila kilala na ni Pangulong Duterte ang nagpakilalang bikoy sa mga kumakalat na videong nagdadawit sa pamilya ng Pangulo sa ilegal na droga. May intelligence report pa raw ang Pangulo laban sa kanya at nakatutok si Cedric Castillo. May banta si Pangulong Duterte sa mga nasa likod ng serye ng video sa social media na nag-uugnay sa ilang personalidad na malapit kay Digong sa droga. Human rights, human rights, yung mga black propaganda, pati yung anak kong si Veronica, 14 years old drug addict, may ipalabas ako. You just wait. Sa pananalita ng Pangulo, tila may ideya siya kung sino ang nasa likod ng video. Alam mo, marami ko rin kaibigan sa ibang bayan. What you did not know is that you were being listened to habang ginagawa ninyo yung kalukuhan ninyo. Labas ko yan in a few days. Pine-perfect ko lang ang It was an intelligence report not from us, but from another country. Point lang ni Pangulo is okay lang naman i-criticize siya, wag lang yung fake at hindi naman totoo at exaggerated pati. So I think ang ibig lang sabihin ni Pangulo, there's more than just the black propaganda. There are interests and personalities and there maraming yan sa likod ng black propaganda. In other words, more than meets the eye. Dumalo si Pangulong Duterte sa kampanya ng PDP laban sa Cagayan. Nagsalita si Pangulong Duterte laban sa kandidato ng oposisyon na si Mar Rojas. Inungkat niya ang madugong engkwentro sa Mama sa Pano sa Maguindanao noong Aquino administration na ikinamatay ng tinaguriang SAF-44. Si Rojas ang DILG secretary noon. Tapos ibalik niya ito sa Senate. DILG. He wasted 44 lives for nothing. They could not even explain why it was the police who went there, were totally ignorant of the topography and the physical arrangement sa bukid doon. Hanggang ngayon rin niya sinagot to. Ikinuwento rin ni Duterte na kasama siya noon bilang Davao City Mayor sa pulong ni na dating Pangulong Aquino sa Zamboanga City. Nag-upo na kami doon, andyan yung mga generals,
Tinanong niya yung general na medyo na-assign dito banda. Sabi niya, kung ikaw, General, forgot his name, kung ikaw ang nandoon, anong gawin mo? At tumindig ako, sabi ko, Mr. President, I have a flight. Tumindig ako because it was a very stupid. Magtanong ka ng ganon, katapos ng araw, patay na ang mga sundalo. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras. 1 week bago ang much-awaited premiere ng Avengers Endgame, may ikinuwento sa akin sina Captain Marvel Brie Larson at Hawkeye Jeremy Renner tungkol sa kanilang co-stars. From South Korea, narito ang chikahan ko with The Avengers. I know I said no more surprises, but I was really hoping to pull off one last one. Alam niya ba na ang Avengers Endgame trailer ay na-reach ang over 1 million likes in less than 4 hours? At sa loob ng 24 oras ay umabot na ito ng 289 million views. Talo pa ito ng previous record ng Avengers Infinity War. Ganon ka-excited ang buong mundo para sa film na to. This is the fight of our lives. He's pretty good at that, right? Kaya naman Marvel fans, the long wait is over. Dahil isang linggo na lang, ipapalabas na ang Avengers Endgame. If we do this, how do we know it's going to end any differently than it did before? Because before you didn't have me. Kahit bago si Captain Marvel Brie Larson, hindi naman daw niya ito naramdaman mula sa team. Well, we shot this first. We shot it before Captain Marvel. Oh, there you go. Okay. Yeah. So it was really nice. I mean, my first real day was shooting the Marvel 10-year anniversary photo, so I got to meet everybody, Okay. and they answered a lot of my new kid questions. Okay. And so I felt really supported once we were shooting Captain Marvel. What was your biggest concern? What were you asking them? It was more about just stamina stuff, because it's the physicality is an added element that I hadn't really done on screen before. Okay. So it was more of just learning how to pace yourself. All right, awesome. Okay, so what should the fans be expecting from Hawkeye and Captain Marvel in the Endgame? It's going to be awesome. It's gonna, yeah. It's going to be awesome. Okay, you will be a very angry Hawkeye here, right? You think so? I think so. I'll mention the name, and then you just describe to me in one sentence or one word. Got it. Okay, let's begin with Iron Man, Robert Downey. My man. That's 2 words. Welcoming. Okay, welcoming. All right, Captain America, Chris Evans. Goofy. Laughter. Mark Ruffalo, Hulk. Sweet. Really? He's a sweet Hulk. Yeah. Big heart. Scarlett Johansson as Black Widow. Queen. She's a queen. Fierce, yeah. How about poor Chris Hemsworth? Australian. Aussie. Papa. Papa. Okay, and Nick Fury, Samuel Jackson. I know you love him. My heart. Yeah, he's the Lord. Well, we love all of you guys. Thank you so much for your time. At dahil tatagal ang film ng 3 oras, may tip ang mga direktor nito. Because the ambition of the movie is to conclude a very rich story, one way to prepare is to not eat or drink too much before you come to the theater. Don't drink for 2 hours before the movie. And that's it for our Wednesday night chikahan. Ako po si Eva Lania. May you all have a safe and meaningful Holy Week, mga kapuso. Miss Vicky, Ivan, Adam. Thanks, Iya. Thank you. Nakasindak naman ang accent mo. Oo nga, lumabas bigla. Oo. At yan po ang mga balita ngayong Miyerkules Santo. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Ivan Mayrina. At ako po si Ato Maraulio. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.